Mag-ayos muna tayo dito sa Mazda Bongo. Kumabig kasi ito sa sa kaliwa. So titingnan natin kung ano ang kanyang diferensya. Bakit siya kumabit pag apply ka ng brake, biglang kumaliwa. Biglang kumanan pala. So titingnan natin guys kung anong diferensya niya. So ito po yung Bongo na binaba natin ng yung transmission. So ngayon iba na naman yung problema niya. So nakahanda na ating mga gamit. So titingnan natin. So guys, na na natin. Yung kapalitan natin yung tie rod end dito, umaalog-alog na siya. So guys, natanggal na natin guys yung niya dito guys, kaya kumabig siya pakanan kasi medyo may clearance na siya guys. Hindi fit yung niya dito, yung tie rod end niya. Tapos pag apply mo ng brake ay biglang kumabig sa kaliwa. So delikado yan. So magkabilaan to guys, ang ating papalitan na bagong tie rod end na kailangan tumama siya dito na walang clearance. So pati ito guys, medyo may na pinalitan na natin ng bago sa kanyang stabilizer bushing. So pinalitan na natin ng bago to. Tapos mag-chinsuin muna tayo habang naghihintay ako sa kasama ko na bumibili ng tie rod end. So kasi yung ito lang yung salarin guys kung bakit nag-apply kayo ng brake ay biglang kumabig sa kanan ba o sa kaliwa. So kailangan i-check nyo yan guys para iwas disgrasya tayo. So ngayon natanggal na natin, nakita na natin kung ano ang diferensya. Pati sa kabila guys, tatanggalin natin yon. Tingnan nyo, pakita ko sa inyo na may diferensya talaga. So ayun, ito po yon guys, yung niya, tie rod end. So ito yung rack end na kumakapit doon sa ating steering. So ngayon ipakita ko sa inyo para makita nyo na ito ang salarin, kasi maluwag na siya dito sa kanyang housing. Tingnan nyo, may lumaan pa. Tingnan nyo may clearance na siya guys. So yun ang diferensya. Na-check na natin doon sa kabila. Ito check na natin to, yung kanyang ball joint. Ito yung upper guys, at yung lower niya ay nandito. Ito po yon, yung lower niya. So ito po yung stabilizer na pinalitan natin ng bagong bushing. Yan, bago na yan. Kasi isa ito na hindi nagbabalance pag tumatakbo yung sasakyan natin. Pag wala ito guys,
medyo maano yung manubila natin. Kailangan meron din ito. Ito kasi yung nagano sa kanya, stabilizer. So ang ating shock, inanuhan na natin kanina, okay pa naman. So pati itong ano natin guys, yung ball joint, lower upper ay okay pa rin. Yan oh, medyo matigas siya oh. Kung hindi yan okay, makikita natin na umaalog-alog siya. Pero sa ngayon, yun lang ang problema niya. Okay naman to, yung upper at sa kanyang lower dito. So ngayon guys, bumili pa sila ng Terad-In. Ito lang yung gagawin nyo pag may sasakyan kayo na ganito ang sira. Pag apply mo ng brake ay kumakabig. So ngayon, habang naghintay ako, yan, tinanggal ko na yung oil filter. Tapos i-drain natin yun yung drain plug niya sa kanyang crankcase. So tanggalin ko muna guys para matinsuwil na natin. Ang crankcase nito guys sa Mazda, dito lang yan banda si taas. So ngayon hindi na tumatagas. Ito na naman yung tatanggalin natin. So kailangan natin gumagamit ng na range. Natin guys. Okay, medyo guys sobrang higpit guys. So gagamit tayo ng video guys. Pokpokin nyo lang guys. Yan. Okay guys. Yan guys. Baga na guys. So hintayin na lang natin yan pag naano na yan sobrang itim na ang kanyang oil. So kailangan na mag-change oil para hindi ito umuusok, kasi pag tinagalan yan yung tambutso natin ay umuusok dahil sa acetate na overuse na. So okay guys, hintay lang tayo sa mga kasama ko kung bumili pa ng Terad-In. So nasukat na namin dito ng caliper, ginamitan namin ng caliper para talaga makuha ang kanyang sukat. Okay, babalikan ko lang kayo guys pag dumating na yung guys, nagalit yung kasama ko guys Ito guys, na kabili na sila guys, pero hindi pareho yung nabili nila guys. Mahaba yung isa, yung isa naman ay maikli. Ha? So ikakabit na natin to guys. Brand new to guys kakabit na natin to. Pag medyo mahaba to guys, siguro putulan na lang natin dito, kasi tingnan muna natin, kasi pag mag-align tayo baka sumuntok dyan medyo lang siya, hindi siya pareha ng iba ng ibang klase kasi ito So tingnan lang natin guys, ikakabit ko muna tong dalawa.
Okay. Ito po yun, oh. Gagamitan natin ng caliper. Yan. Pasok nyo lang dyan. Yun po ang nakuha nating clearance. So, pagdating dito, yan, oh. Nasa, ano tayo? To and 316. So pagdating dito yan, kung anong nakita nyo dito, ito yung ano niya, kung gaano kalaki. Yan, oh. Yan. So okay na to guys, hindi na to maano, fit na to. So yan na natin. Yan, oh. Hindi na siya umaalog kasi fit na fit siya. So ano natin guys, lagyan natin ng nut. Ayun na guys, nakabit na natin guys. Sa kabila naman tayo guys, magkabila naman tayo sa likid guys. Ha? Yan guys, naikabit na natin guys. Ibang klase na naman to. Pinalitan natin ng ano, kasi medyo ano siya dito. So ito fit na fit siya guys. Ano na natin yung gulong guys. Ikakabit na natin para at mag-alignment tayo guys. Ito tapos na yung alignment natin guys. Ito mag-road test na tayo. I-road test muna natin kung okay na ba to. Okay. Ayan na guys, road test tayo guys. Tingnan natin guys kung kumabig ka ba sa kanan. Kasi kanan to kumakabig eh pag nag-apply ka ng brake. Okay na guys, hindi na kumakabi guys. Naka-steady na yung ano, gulong, hindi na siya kumakabig. Okay na guys. Thank you for watching everyone. Thank you po sa inyong suporta. At kung di ka pa nakapag-click sa ating notification bell, paki-click at paki-subscribe naman dyan kung gusto niyo akong channel para pag may bago tayo mga upload ay ma-notify kayo kaagad. Bye bye everyone. God bless all.